Kaugnay pa rin ng mga maaring talakayin, pag-usapan at yung tungkol sa mga naging at magiging SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa atin niya po ang ating Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Jose Manuel Bay Romualdez. Ambassador Romualdez, sir, good morning and good afternoon po dyan sa inyo sa US, Ambassador. Hi, good morning. Good morning, Orly. Pasensya ka na at siguro na ulinigan mo pinag-uusapan yung boxing fight at nagtataka ka. Wala naman yata schedule si Manny Pacquiao. Wala. Balita-balita lahat yan dito sa... Pati sa Amerika, usap-usapan niyang boxing fight ni General Torre at ni Vice Mayor Duterte. Iniintay yan ng mga Pilipino dito sa Amerika. Oo. At balitang-balita yan Pakisabi po na magandang laban nito. For the first time, mayroong magbo-boxing. Yung isa nasa Rizal, nasa Maynila, yung isa nasa Singapore. Ba? Iba na talaga pa daw ngayon. AI na Ambassador, pasensya ka na, huli akong makikimarites ha. Parang ano ba ang pwede niyong makita, maibigay na assessment para na rin sa ating mga kababayan sa pinakauling pagbisita po niya kamakailan ng Pangulong Bongbong Marcos. Although naging cordial, mainit ang usapan at mga salita ng dalawang leader, President Trump at President Marcos Jr., pero pagbalik dito, parang ang dating sa ilan sa ating mga kababayan, ano ba yan? Wala naman palang nangyari. Biruin mo yung tariff, bumaba 1% lang from 20% to 19%. Do we really have to feel sad about it? O dapat bang yun may tuturing na biyaheng walang dinulot na maganda, Ambassador? Well, importante dito, Orly, yung kailangan na mag-meeting sila ang dalawa ni President Trump at saka ni President Mark. Mag-meeting sila, no? Yan, para ma-establish yung kanyang personal relationship. Actually, makakilala sila noon pa doon sa New York yung nag-aaral si President Marcos dyan sa New York. Pero importante na magkaroon sila ng pulong-pulong at marami naman pinag-usapan iba, hindi lang naman yung tarifa, no? Ngayon, alam ko, naintindihan ko naman yung ating mga kababayan na kung sabi nila 1% at para binibigyan natin lahat. Ano? Actually, hindi totoo yun. Sa totoo lang, yung 19% na yan ay pareho dun sa mga binigay niya sa Indonesia. At yan ang pinakabababa for the Asian region. Pero flexibility pa rin yan. Si Secretary Go ay nakikipag-usap pa rin sa USTR, yung si Ambassador Jamieson Greer. Yan ang head ng US Trade Representative dito sa Washington, D.C. At nag-uusap sila ngayon or they will be talking and seeing kung ano yung mga talagang pwedeng i-export sa Pilipinas na walang taripa, pero meron mga iba na hindi pwedeng walang taripa, lalo na yung mga agriculture products natin dahil we have to siyempre protect our agriculture, our farmers. No? Buti pinanggit nyo yan kasi nung narinig na zero tariff, parang parang lahat basta't US patiting dito wala nang tax lalo na yung mga sasakyan. Mukhang depende yata, yan parang merong mga classification na zero tariff, merong dapat pa rin sila ng buwis. Yes, meron naman tayong agreement na gano'n na yan ang pinag-usapan sa USTR. Si President Trump, siyempre, ang sabi lang niya, I'm giving 19% and we will have zero tariff. Pero ang meaning nun, zero tariff for certain US products at saka meron tariff pa rin sa iba. Ngayon, ang ninegosyate natin na meron rin mga zero tariff na ipapasok dito sa Amerika, kagaya ng coconut. No? Wala naman silang coconut dito sa Amerika na they don't really have a coconut industry dito. Yan, malaking bagay sa atin yan kung makuha natin yan na 0%. Tapos meron yung mga ibang other areas na pwede nating ipadala dito like mga leather goods, ammunition na nagmamanufacture tayo dyan. Iba-iba pa. No? So pinag-uusapan pa yan lang. Hindi pa tapos yan. We will get the final score, so to speak, by about the end of this month or by August 1. Siguro, most likely meron tayong exactly kung ano yung pwede natin gawin. Ngayon, we're confident na maganda naman siguro ang pagbalik. Pero ang importante sa lahat, kailangan lahat tayo, tingnan natin itong trip nito ay maganda yung usapan nila ni President Trump at saka yung commitment ng US sa atin, lalo na sa mga ating mga issues dyan sa West Philippine Sea.
ang commitment tuloy-tuloy at saka mas malalap, mas lalo pang malalim. At saka ang maganda naman yung pagpupuri ni President Trump kay President Marcos na talaga namang may respeto siya kay President Marcos. So maganda rin yan para sa atin. No? It reverberates all over the world na si President Trump respects our president. So yan sa akin ang total picture na I would say that the trip was successful. Okay, so hindi dapat natin palang ikasama ng loob yun dahil maaaring yun ay unang hakbang pa lang o parang first level pa lang ng mas maraming ugnayan na mas magiging beneficial sa dalawang bansa, both US and Philippines, Ambassador. Yes, yes, definitely. Sabi nga ni Secretary Go, which pinag-aralan nila mabuti yan. For instance, yung soybean. Soybean, meaning to say, yan ang nag-feed sa ating mga animals na nato. It will be, kung zero tariff yan, di bababa yung meat o yung mga pinakakain. Ginagamit yung soybean na yan for animal feed, no? For chicken, kung ano. Tapos meron yung wheat. Kung import, hindi naman wala naman tayong wheat. Nag-i-import talaga tayo ng wheat galing sa ibang bayan. Kukunin natin sa Amerika, zero tariff. Pero bababa naman yung pandesal. Yung mga ganyan, ano? Merong mga advantages and disadvantages. Kaya bigayan yan eh. Hindi naman it's a one-way street. Akala ng tao, ito 19% tapos libre pa lahat. Hindi ganun yun. Hindi naman tayo papayag, hindi naman tayo, sila Secretary Go, mga magagaling na mga negosyante. Hindi tayo palulugi pagdating sa buwis. hindi naman, hindi totoo yan. That is, at saka, the worst scenario, kung hindi man magka-agree, kung mag-impose sila ng 20%, pero wala naman tayo ibibigay. So, gano'n naman yun eh. May nakausap ako ekonomista kasi kahapon. Binabanggit niya, 19 man yan, 20% man yan, hindi tayo ang gagastos. Ang magiging problema, ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan dahil ang magiging problema lang yung mga produkto natin. Pero, since lahat, pare-pareho may pagtaas, level ang playing field, pupunta ka dun sa may mas mababang tariff, tulad dito, Pilipinas, mas advantage pa rin sa atin. Well, yes, definitely. Kaya, at saka, ito rin isang bagay, 16% lang ng ating exports pumupunta sa Amerika. Hindi gaano kalaki. Yung 84%, marami tayong in-export sa ibang bayan, sa Asia, sa Europe, sa kung saan. Meron tayong mga trade agreements sa mga ibang bayan. Marami mga bayan ngayon, nag-negotiate sila sa mga iba-iba pang mga bayan. Siyempre, lahat naman, sabi ni Trump, lahat may tariff, di ba? Sinulat niya, in-announce na everybody will get tariff now. So maghahanap ng ibang market ngayon yung mga ibang bayan na sa tingin nila kung hindi kung mababa ang tariff at saka mas competitive yung kanilang mga products sa ibang bayan, doon sila pupunta. Ganun rin tayo. Hindi naman tayo depending entirely na kung hindi kunin ng Amerika, patay na tayo. Hindi ganun yun. So 16% lang ang ating in-export sa US. Pero just the same, I'm confident ako na at the end of the day, maganda yung bigayan. In other words, merong plus at minus sa ating mga produkto na i-export sa US. Isa rin sa hinahanapan din natin ng magandang resulta ng pag-uusap ay yung concern ng mga Pilipino sa Amerika, yung remittance patungo ng Pilipinas. Meron pa bang balakid o meron bang problemang posibleng harapin sa pagpapadala, pag-remit ng kanilang pagpapadala ng pera papunta ng Pilipinas from United States? Yan pinaliwanag na sa atin yan. Pinaliwanag na sa amin yan ng US Congress yung nag-ano yan. No? Ang 1% remittance tax ay para sa mga nagpapadala ng cash. Yung walang receive, yung cash. So basta cash, kailangan may 1%. Pag ang remittance mo ay parang it's through wire system, meaning to say cheque or basta galing sa isang bangko mo, pinadadala mo sa online, para online transaction. Para nabayaran na yung buwis noon. Ngayon, ang tingin namin, yung 1% tax na yan on remittances, yung tinitingnan nila kung meron talagang nagbayad na ng tax yung nagpapadala, no?
that's probably one way na rin malalaman nila kung talagang legal na nagtatrabaho dito yung immigrant. Hindi naman lang tayo kasi nagsumama ako sa isang meeting sa State Department, kasama ko yung mga ibang bayan na marami rin mga nagpapadala ng remittances like Mexico, pinakamalaki yan, at saka yung mga ibang bayan na galing sa South America. Tagpulong-pulong kami at nagko-compare kami kung ano yung mga epekto sa ating mga kababayan, no? So tingin namin yung 1% na yan ay yun na nga, na 1% para sa cash transaction lang yan. So hindi matatamaan yung mga nagpapadala na legal. 1% lang pala, hindi masamang maging zero na lang ito. Pwede siguro, darating ang panahon, baka pwede ma-zero na. Kung mamarapatin ng... Total, may mga may mga EDCA sites naman doon dito. Alam mo yun, naririnig ko eh. Laging parang sa ganyang klase ng mga usapin, laging ang leverage yung mga ganyang ating relationship sa military, kung ano pa man, tungkol sa papapalakas ang ating mga kagamitan sa pakikidigma. Laging doon napupunta. Well, alam mo, yan lagi, ang sinasabi ko lang, the way to say it, pwede natin sabihin, naintindihan nila lahat dito, lahat ng mga nasa US Congress, ang mga kaibigan natin, lahat ng mga ating mga nakakausap sa gobyerno ngayon dito sa Trump administration. Lagi ko sinasabi, yung ekonomiya natin at saka yung defense alliance natin sa US, magkasama yan eh. So, dahil meron tayong defense alliance, kailangan yung ekonomiya natin pareho rin na maganda rin. Kasi ayaw naman natin na yung mga ang ginagawa nila pinoprotektahan tayo. Hindi yun totoo yan. Mutual defense treaty, meaning mutual, kailangan nga even tayo. Kaya yung ating mga binibili ng mga armas galing sa Amerika, gusto natin, bibilin natin. Hindi yung humihingi tayo ng para tayo na mamalibos. Hindi gano'n yun eh. Good. Hindi na ngayon yan gano'n. So in other words, sinasabi ko na kailangan maganda yung ekonomiya natin para talagang mutual defense partner tayo. At hindi naman tayo, again, hindi tayo na nagdi-depend entirely on the US. Lahat ng mga ibang bayan na nagkakaroon ng ating visiting forces agreement ay dahil naniniwala sila na yung problema natin sa West Philippine Sea, madadamay rin sila one way or the other. Dahil again, kasama yung ekonomiya dyan dumadaan, trillions of dollars dumadaan dyan sa South China Sea. Kung merong isang bayan lang ang may parang control dyan, di parang may problema yan, di ba? So yan ang sinasabi ko na hindi naman na sinasabi natin. Pero that's a nice way of saying, hindi pwede yung nag-agree tayo ng mga EDCA sites. Pero kailangan yung ekonomiya natin maganda rin. Kaya nga, yan part of the argument yan sa ating trade deal na ginagawa sa US. Yan ang sinasabi namin. Di ba? Anyway, maraming salamat sa iyo po papaliwanag again na Ambassador. At kaya mo, kung may update tayo sa bakbakan sa Rizal Memorial Coliseum, babalitaan ka namin dahil baka mamaya yan ang mas trending, marami gusto manood kaysa Manny Pacquiao. Malay natin ba yan, sirain ng mga record ng mga boxing fight, ano? Anyway, Ambassador, maraming salamat. Thank you sa paglilinaw sa mga muna, pahabol ko na lang. Meron bang tuloy-tuloy na pagkikita ang dalawang leader? Second visit, muling bibisita ang Pangulo, Bongbong Marcos, o si Trump naman ang pupunta rito? May mga ganun namang usapan? Yes, inimbita ni President Marcos si President Trump. Yun ang unang-una sinabi niya na gusto niyang imbitahin si President Trump sa Pilipinas, lalo na kasi tayong chairman ng ASEAN Summit next year. So, inimbita niya kagad si President Trump at saka also 80th anniversary ng ating US-Philippine diplomatic relations. So, maraming milestone eh. So sabi naman ni President Trump, no, yes, I'm going. Sabi niya sa ganun kay President Trump. So, kay President Marcos.
Kaya sa tingin namin, yun ang magiging trip niya next year sa Pilipinas. Alright. Ambassador, maraming salamat po rin sa bigyan ng pagkakataon. So ulitin sir, at ingat po kayo at kumusta sa ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos na lamang po. Thank you, yes, sir. Maraming salamat din, Orly. Thank you po. Ang ating pong Ambassador, Philippine Embassy to the United States, Ambassador Babe Romualdez, ang inyo pong napakinggan. 9 na minuto makalipat. Hilingan, walang